po kasi ako. So anyway po, sige po, pwede po ba tayong pangunahan na dali po sino po ba nasa ating room? Yun. Pwede ba si Sis Babe siyang manguna sa atin sa isang opening prayer bago po ako mag-start sa ating devotion? Sige pa. Let's acknowledge the presence of the Okay. Holy Spirit this morning, this day. Hallelujah. Abba Father, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit, thank you for being our good Father, our loving Father. Lord, we thank you for this new day, the new strength, the new hope. There's always hope because of your love, because of your grace. So, Panginoon, we want to praise you for everything that you're doing to our lives. Andito po kami nagkakaisa sa pananampalataya at sa pagpupuri at sa pananalanginan mamaya, Panginoon. And we entrust to you the whole hour para po sa aming devotion ngayon. Especially, pag gagamitin niyo si Pastor Paul as your voice, Lord, anoint him with the power of the Holy Spirit so that lahat po kami ay nakafocus po para sa inyo lamang. So Lord, open our eyes, open our ears, open our hearts and our soul. And let ourselves, our wholeness be ready, Lord, sa panibagong revelation mo. So Lord, again, entrusting everything unto your holy name. We thank you, Lord. We love you. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po. Sige po, Sister Penet, pakishare na lang po yung slides, PowerPoint, para po sa ating devotion. Ang ating pong pagbubulay-bulay sa araw na ito ay hango pa rin po doon sa Streams in the Desert. Ngayon, June 10 ay kabisado na hindi naman sa kabisado. Marami sa atin, alam na po natin yung verse nito na in all works together for good to those who love God and are called according to His purpose. Kaya dahil dito po sa ating text na ito, pinamagatan ko po yung ating pagbubulay-bulay ngayon na God works in all things. Okay. Kaya hango po sa Romans 8. So dito po ay malinaw natin ang tuloy na pagkilos ng Diyos. Hindi lang po sa iling kundi sa lahat ng bagay. Ito yung aking matutunghayan sa ating pagbulay sa araw na ito. So, next slide. Okay, ayon po sa Tagalog. Okay na po, next slide po. Yeah. Okay. Hindi po Okay. Sabi po sa ating devotional material na ito pong talata mula sa Romans 8:28 ay isang sabi nga yung tremendous, okay, napaka laki yung pinangahawakan ni Pablo nang sabihin niya ito. Kasi sabi po niya, hindi lang sa ilang bagay, we know that in some things, most things, okay, yun po hindi niya sinabi, he does not say, or even joyful things, because ang sinabi niya, all things. So ibig sabihin, sa ating Diyos, walang hindi niya pwedeng gawin. He can do all things. Okay? No, ibig sabihin, maging sa ating po mga sitwasyon, anuman yung ating kalagayan, meron at merong magagawa ang Diyos sa ating pinagdaraanan. Okay, kaya tingnan po natin, okay? Hindi sinabing sa ilang bagay lang, kundi sa lahat ng bagay na ang ating Diyos ay merong magagawa para sa atin. Bagay din panghawakan
dito sa salita ng Diyos na ito. Okay? So, po siya nangako na na ibig sabihin maging yung mga maliliit na detalye sa ating buhay hanggang sa pinakamalaga, okay? Mula sa pinakamababa hanggang sabihin na natin na kadakilang magagawa ng Diyos, meron siyang layunin sa bawat isa sa atin. Sabi nga po ni Pablo dito sa atang ito, God works. So, hindi po ibig sabihin na panandalian lang. Hindi niya sinabing tapos na, may ginawa na siya. Hindi niya sinabing may gagawin siya. Bagkus sinasabi niyang may ginagawa siya. Okay? Sa timpuhan, patuloy na may ginagawa ang Diyos sa atin. Ano man yung ating kalagayan, ano man po yung ating pinagdadaanan, may ginagawa ang Diyos. Katulad nga po doon sa awit na Waymaker, di ba? Even when I don't feel it, He's working. Even when I don't see it, He's working. So may ginagawa ang Diyos. Hindi man natin nakikita, isipin natin at angkinin natin, may ginagawa ang Diyos sa bawat sitwasyon ng ating po. Next slide po. At alam din po natin sa scripture na yung katarungan ay katulad na pinakamalalim na lugar, sabihin lalo na sa dagat. Sabi nga, justice like the great deep. Na ibig sabihin, hindi po tayo binabaliwala ng Diyos. Pagkos sa lahat ng kanyang ginagawa, ito po'y makatarungan. Okay? Ibig sabihin, kasi kung minsan siya sabihin, bakit naman ganon? Kung kailan ako naglilingkod sa Diyos, saka pa niya ako pinadaan sa ganitong problema. Okay? So ibig sabihin, wag nating isipin yung negative side. Bagkos ang isipin natin, may layunin ng Diyos kahit sa sitwasyon alam na dalian lang ay may layunin para sa sabi din po dito sa ating devotional material, at this very moment the angels in heaven as they watch with folded wings the development of God's great plans are utterly proclaiming the Lord is righteous in all his ways and loving toward all he has made. Okay? So kasi maraming tao kapag may ginagawa o may pinagdadaanan, parang laging minsan may complain, minsan may paninisi pa sa Diyos. Okay? So inaalaw ng Diyos lahat ng bagay, di ba? Sabi nga po sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos, hindi niya hahayaang tayo'y subukin ng higit sa ating kakayanan. Sa halip, okay, pagdating ng mga pagsubok, siya na mismo yung nagbibigay sa atin ng kakayanan at mga kapamaraanan paano po natin mapagtatagumpay. Yan ang mga pagsubok nito. Kaya purihin ang Panginoon. Okay? Meron siyang lagi ginagawa sa ating mga buhay. Then when God orchestrates all things for the good. So ibig sabihin lahat ng bagay okay? May ginagawa siya sa lahat ng bagay, may ginagawa siya. At pinag-uugnay-ugnay niya lang lahat ng bagay na 'yon. Okay? It is a beautiful blending. It requires many different colors katulad ng rainbow, okay? Which individually may be quite drab to weave into the harmonious pattern. So makikita natin yung ating kalikasan na lang. Okay? Hindi dahil yung kulay Iba-ibang kulay. Tumingin ka, may lugar na may mga berde, may brown. So pinag-ahalo-halo ng Diyos lahat ng kulay para mapalabas yung isang napakagandang larawan. At ganun din po yung mga tela, di ba? Pagkapatahi,
tayo, hindi lang naman isang kulay. Okay? Namimili tayo ng ibang maraming kulay. So, ibig sabihin mga kapatid, ganun din po ang ginagawa ng Diyos. Okay? Na pinagbebend niya, pinagsasama-sama niya ang iba't ibang karanasan natin para mas hubugin tayo patungo sa tag dito, sa kanyang layunin para sa atin. Paano natin maglilingkuran? Pansinin nyo mga kapatid, yung mga karanasan natin in the past, may masaya, may malungkot, may mahirap, may magaan na mga gawain, pero lahat ng yon ay ginamit ng Diyos at patuloy na ginagamit ng Diyos para hubugin tayo patungo sa kanyang kalooban sa ating mga buhay. Okay? Kaya may ginagawa ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi siya namimili. Okay? Na ito lang ang dito lang ako kikilo sa buhay natin. Okay? Bagkos lahat ng bahagi ng buhay natin concern ang Diyos. Kaya next slide po. Okay? Parang ganoon din naman po sa awitin. Sa awitin, iba-iba nota, iba-ibang tono. Kaya nga may SATB, di ba? May soprano, may alto, may tenor, may bass. Pag pinakanta mo ng separate ang bawat isa, medyo merong magandang tono na nyari, soprano lang ang kakanta. Pero pag pinag-blend mo sila sa isang awitin, napakaganda ng lumalabas na awitin. So, sa libong buhay mga kapatid, maraming mga pagkilusan. Mga examples lang po yan dito, yung mga machineries, hindi lang isang pyesa, maraming pyesa. At ganun din po ang ating katawan, di ba? Hindi lahat puro mata, hindi lahat puro tenga, hindi lahat puro kamay. Bagkos, iba't ibang bahagi na ginagamit ng Diyos o nilikha ng Diyos para sa ating mga buhay. Patuloy at patuloy na matupad po niya yung kanyang kalooban sa atin. Okay? Sige po, next slide po. Sabi po ni J.R. Macduff, we can learn a lesson of faith from this. You do not realize now what I am doing, but later you will understand. So ibig sabihin mga kapatid, maring sa ngayon, hindi pa nga po natin naintindihan kung ano yung ginagawa ng Diyos, pero akala na matututunan din natin. Diba parang nung hinugasan o hinuhugasan ng Panginoong Hesus yung pangangalagad, pagdating kay Pedro, ayaw mahugas ni Pedro. Pagtahugasan, wala bahagi sa aking kaya. Tapos sabi ni Pedro, kung gayon, wag lang po ang aking paa, pati ang aking ulo, so buong katawan. So, sa ating pumubuhay, nais natin na maranasan ang pagkilos ng Diyos, hindi lang sa isang bahagi, kundi sa buong pagkatao natin, nais nating makita kung ano yung ginagawa ng Diyos. Okay. So, may ginagawa siya. Kaya nga mga kapatid, maraming mga tao, sabihin na natin, masyadong nakafocus lang doon sa mga material blessings, pero pagdating sa problema, parang ayaw na nilang harapin kung ano yung problema na kanilang kinakalagyan ngayon. Pero yung pala, yung problema na yun ay bahagi din paghubog ng Diyos sa atin. Kaya purihin ng Panginoon mga kapatid. Tunay na pag naunawaan natin yung mga pinagdadaanan natin, meron tayong araw po na lanban ng Diyos doon sa bawat sitwasyon na ating pinagdaanan. Sabi po ni George, in 1,000 it is 100 of that work for the good of believer, but 999
Nawala po yata si Pastor. Tao Ayun, ayan, bumalik. na inaisig nasa kahit kasi purihin ng Panginoon mga kapatid, ano man yung ating kalagayan, isipin natin may ginagawa good pa Amen. sa Panginoon. And I can do all things who gives us sa ating buhay yung ako ng Diyos ay imanin at patuloy po nating mapahawak. Kaya nga muli mga kapatid, kinin natin may ginagawa ang Nawala po yata ulit si Pastor Paul. Maybe it's yung signal or connection po ay, niya. Ay, ayan po, sorry nakabalik. po. Sige po. Sorry po. Anyway, tapos na naman po ako. So, kung meron gusto mag-share regarding po sa ating mga pinagdaraanan sa buhay at ang meron pa naman po tayo sigurong oras. Maybe around 2 or 3 na ating sharing. Meron pa po palang tula, ano? Yes po. Share ko po ba yun? Wait lang po. Akala ko po Sign na lang. tapos. Okay po. Ayan po. Yan. God meant it unto good. Mula po sa Genesis 50 verse 20. God meant it unto good, O blessed assurance, falling like sunshine all across life's way, touching with heaven's gold, earth's darkest storm clouds, bringing fresh peace and comfort day by day. So mga kapatid, na sa ating pong mga pinagdaraanan sa buhay, ano man ang ating kalagayan, ito man ay maliwanag na araw o kaya kadiliman ng bago, ando pa rin may ginagawa. It was not by chance the hands of faithless brothers sold Joseph captive to a foreign land, nor was it chance after years of suffering brought him before the Pharaoh's throne to stand. O biro nyo, nangyari kay Joseph, di ba? Lahat pala yun ay pinayagan ng Diyos para matupad yung plano ng Diyos, yung panaginip na ipinakita ng Diyos kay Joseph, na siya ay mamumuno. So kung hindi siya ibinenta ng kanyang mga kapatid sa mga Ehipsyo, paano siya mapupunta sa Egypt, doon sa lugar ng Pharaoh? Okay? So mayroong pagkilos ang Diyos. One eye all-seeing saw the needs of thousands and planned to meet it through that one lone soul. And through the weary days of prison bondage was working toward the great and glorious goal. So mga kapatid, purihin ng Panginoon, kahit isa na lang mata natin. As yet the end was hidden from the captive, the iron entered even to his soul. His eye could scan the present path of sorrow, not yet his gaze might rest upon the whole. From faith failed not through those long dark days of waiting. His trust in God was reimbursed at last. The moment come when God led forth his servant to comfort many, all his suffering past. Okay, mga kapatid, hindi po nabibigo ang ating pananampalataya. Basta maghihintay tayo at matyagang naglalakbay anuman yung ating mga pinagdaraanan. It was not you but God that led me here
led me to hear, witness triumphant faith in later days. God meant it to go no other reason, mingled their discord with his song of praise. God went unto for you, the God of Joseph is the day permits mga kapatid, ay pag-care sa umagang ito. Po na towards the end, from the beginning. Nawala po ulit si Pastor Paul. Tapusin ko lang po itong poem. Your Lord, who sees the end from the beginning, has purposes for you of love untold. Then place your hand in his and follow fearless till you the riches of his grace behold. There, when you stand firm in the home of glory, and all life's path lies open to your gaze, your eyes will see the hand that you're now trusting and magnify his love through endless days. This is a poem written by Frida Hanbury Allen. Praise be to God. So, napakaganda, hindi po ba yung atin pong devotion today? And in fact, I believe marami po sa atin itong Romans 8:28 is a very popular, very sabihin natin commonly used verse, pero it is so full of power. 'Di ba? Yung siguro kung katulad nyo ako, this is one of my life verses, itong Romans 8:28. So, napakaganda po ng yung ipakahulugan nito, and kapag ito talagang pinanghawakan natin, it's a promise, hindi po ba? That all things work together for the good of those who love and are called according to His purpose, to love Him. Kaya alam ko mga kapatid, thank you Pastor Paul. And yan, nakabalik na po si Pastor Paul. Thank you po for making the time to share God's word to us kahit po nasa labas po kayo, and meron din po kayong ibang gawain. I talagang thank you for your obedient heart na yung gawain ng ating Panginoon ay talagang binibigyan po natin ng panahon. And I believe God is so well pleased at you have already received your reward. Yun sabi nga, di ba? Because you obeyed. Okay, so mga kapatid, I believe we were so blessed sa message ng ating Panginoon sa atin sa araw na ito through Pastor Paul. Okay. So meron po ba, kanina po nasabi ni Pastor Paul, we can share those who would like to reflect on the message of the Lord today, itong salita ng ating Panginoon. Anyone who would like to share? Maybe meron po kayong mga karanasan o mga nais, yung mga reflection, testimonies. Meron po ba? Anyone? You can just unmute yourself and share.
Meron po ba? Mukhang tahimik. Siguro po tayo po lahat ay nagbubulay-bulay at talagang ninanamnam pa yung atin pong mga narinig ah, sa mensahe ng ating devotion. Yan. Thank you po, Pastor Dave. Okay, so with that po, let us now transition to our prayer time. And let us take this message of the Lord to us, with us, as we lift up to God now our prayer concerns for His divine intervention. And sabi nga, diba, all things work together. All things work together for good. So, even in our prayers, kadalasan po sa ating mga panalangin, we focus on yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa mundong ito na ating kinalalagyan, mga pangyayari sa mga iba't ibang areas or mountain of influence, yung mga may sakit. So, yan po ay idinudulog natin sa ating Panginoon because we believe that He is the only one who has the power, who is capable enough to make all things work together for the good, diba? Kaya out of the situations, the circumstances that we see around us, meron pong pwedeng gawin ang Panginoon that will bring out, isn't it, the beauty from the ashes. O, diba? Saan ba yung ano na yon? I think it's from the sa Windwatch po yun nung Monday. So, beauty from the ashes. So, all things work together for good. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa. Despite na araw-araw po natin dinudulog sa Panginoon ang iba't ibang mga sitwasyon sa ating buhay, personal man or sa kapaligiran man natin, ay alam natin. Kaya there is always that hope, that there is always that blessed assurance that God indeed is working, diba, for the good. Okay, so praise be to God. Sige po, let's move on sa ating prayers. Let me just share the screen. And unahin na po natin yung Pillars of Society or the Mountain of Influence. And today we are focusing on the pillar of